Umani ng matinding puna sa Senado ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD matapos mabunyag ang umano'y mabagal na sistema ng ahensya sa pagresolba ng mga housing complaints. Kabilang dyan ang mga reklamo ng OFWs. Si Angel Pastor sa report. Binatikos ni Senador Raffy Tulfo ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD dahil sa umano'y mabagal na aksyon ng ahensya sa mga reklamo ng home buyers, kabilang na ang mga OFW na humihingi ng refund sa mga palpak o hindi natuloy na housing projects. Sa pagdinig ng Senate Committee on Housing and Resettlement, sinabi ni Tulfo na sa kabila ng mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kaso ng housing disputes at homeowners associations, mabagal pa rin umano ang pagpapatupad ng DSUD sa mga ito, kaya napipilitan ng mga apektadong buyer na humingi ng tulong sa iba. Every time na may mga Supreme Court ruling or court ruling na sinasabi kung sino talaga ang homeowners president, anong nangyari? Hindi nyo na-implement. It's either duwag kayo o incompetent kayo o sa magkanong kadahilanan kayo. I'm sorry for the word, sir, but that's exactly what people are asking me to ask you. Paliwanag naman ni DSUD Supervising Senior Undersecretary Sharon Faith Paquiz, ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ang may pangunahing responsibilidad sa pagresolba ng mga ganitong kaso. Ngunit hindi ito kinatigan ni Tulfo at tinawag na paulit-ulit na palusot ng ahensya. Binanggit na senador na maraming OFW ang nagbabayad ng hulog para sa kanilang housing units habang nagtatrabaho sa abroad. Ngunit pagdating ng turnover ng unit, nadidiskubre umano ng mga ito na wala pang naitayong bahay o kaya'y sira-sira at walang maayos na utilities. Almost every day, every week, sino nireklamo? DSUD for not acting upon their problems. Palagi yan na nakapagbayad na sila, usually mga OFWs, Mr. Chair, pinagpawisan nila sa abroad. Nagbayad sila bago sila mag-abroad, hulog sila ng hulog, and then the time comes na dapat turnover na walang unit. Walang bahay kasi puro talahib pa rin. Kung meron man, butas-butas. Walang tubig, walang bubong. Dagdag pa rin Tulfo, may butas din umano sa sistema dahil hindi sakop ng monitoring ng DSUD ang mga developer hanggat hindi pa sila nag-a-apply ng Certificate of Registration at License to Sell. Inamin naman ni DSUD Undersecretary Marisol Aninayas na wala ring kapangyarihan ng ahensya na pilitin ang mga developer na mag-refund sa mga buyer. Anya, ang mga sheriff ng HSAC lamang ang maaaring magpatupad ng writ of execution laban sa mga developer na inutusang magbayad. Dito po sa regarding po sa refund, ang ginagawa po ng DSUD po ay pag po meron pong nagrereklamo po sa amin ng refund, ang first po na amin pong ginagawa para pong amin pong triage is that we go through a conciliation proceedings. Kasi yun po ang ginagawa ng DSUD, we can only conciliate. Kapag po kailangan na po ang may jurisdiction po ng refund po talaga ay ang Human Settlements Adjudication Commission. Dahil dito ay inutusan ni Tulfo ang DSUD na simulan na ang mas maagang pagmumonitor at pag-iimbestiga sa mga developer bago pa man mabigyan ng lisensya upang matiyak na kaya nilang tapusin ang kanilang mga proyekto. Agarang pagkansela ng lisensya at registration ng mga delinquent developers upang mapilit ang mga ito na mag-refund sa mga nalokong buyer at gumawa ng mas mabilis na sistema sa pagresolba ng mga reklamo, lalo na para sa mga OFW na madalas ay inilalagay ang kanilang ipon at naghirapang kita sa pagbili ng mga housing units. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Angel Pastor, SM9 News.